Okay? So, start. So, pang-apat na machine learning algorithm, kasunod ng KNN, is support vector machine. Ang naiiba lang naman is the way nilang i-classify eh. So, unahin ko. Yung logistic, gumagamit ako ng sigmoid. Yung KNN, gumagamit ako ng distance. Yung support vector machine, ang keyword dito is hyperplane. Margins. Ulitin ko ano. Pag sinabi mong logistic, letter S, sigmoid. Pag sinabi mong KNN, ang papasok sa isip mo, distance. Euclidean distance, Manhattan distance. Then kapag support vector machine, ang papasok sa isip mo is margin. Hyperplane na tinatawag. So papaano ba sineseparate ng SBM kung paano tayo nagpe-predict? Ano? So tingnan lang natin. Yung history, hindi ko na i-discuss. Ano? Yung history. Pero ito lang yung mga nag-develop niyan. 1960s. Yan. Kung matatandaan nyo yung mga mukha nila. Tatandaan na nila. 1974, sila pa rin. 1990, sila pa rin. Pero ang point lang, bago na-develop yung SBM, it took 30 years bago nila ma-perfect. Okay? Parang kayo, nag-aaral kayo ngayon, it will took you 4 years para magkameron ng engineering degree. Ito nga, 30 years eh. Ano? Minsan sa buhay, mas magandang intayin mo. Tama? Sa totoo lang, sa generation nyo, hindi ko naman kayo pinapatamaan. Ang Gen Z kasi, hindi makaintay. Sa totoo lang. Kasi ang ugali ng Gen Z ngayon, lahat nakukuha nila instantly. Gusto ko yung information, magta-type lang ako sa Google. Instantly nakukuha ko. Hindi during that time namin, lalong-lalo na sa mga parents namin, hihingi lang ako ng piso. Sa tatay ko, tandang-tanda ko pa, kailangan ko pa maglinis ng CR, kailangan ko magwalis. Eh ngayon, binibigay na lang eh. Kahit ako naman sa anak ko eh. Pag sinabi niyang gusto niya yung ganyan, dahil nga na-experience ko ay ganon, ayoko ipa-experience sa kanya yung naranasan namin ng mga kabataan pa namin, binibigay agad namin, which is wrong. Sa totoo lang. Mali. Nasasanay siya. Pero hindi naman ako bad parent dahil doon. Kumbaga yun na kasi yung generation niya. Kasama na kasi kayo sa Gen Z. Ano, ang payo lang namin from ako, millennial ako, it pays to wait. Yun yung lecture ng buhay. Hindi instantly makukuha mo yung isang bagay. Hindi instantly maibibigay ko agad sa inyo yung grades. May mga ganun, sir, anong grade namin? Tagal naman ni sir. As much as possible, gusto kong ibigay agad. Pero may mga gawain pa rin naman kasi kaming iba. Okay? Pero iba na yung wala ka pang grade, ay submission na. Iba na yung katamaran na yun. Okay? Pero hindi nyo makukuha agad yung mga bagay na worth sa buhay. Gaya nito, it took you 4 years bago makuha ang engineering degree. Mag-intay. Okay? Gaya nito, SBM. It took 30 years for them bago nila ma-perfect yung ano. Ano ba yung idea ng support vector machine? So, ito lang yung mga term. Maximum margin classifier. Support vector classifier. Overall, yun yung hyperplane na tinatawag. So, ide-demo ko sa inyo kung ano yung hyperplane. Pwedeng ang hyperplane mo ay single point. Pwedeng two-dimensional. Hindi na ako magbibigay ng 1D. It's either 2D, mostly yung example ko 2D, then pwede din ang support vector machine sa 3-dimensional. Okay? Dito nag-e-excel ang support vector machine. So for example, meron akong 1D hyperplane. Kita nyo, 1D hyperplane, linya lang. Okay? Pag sinabi mong 2-dimensional, X and Y. Pag sinabi mong 3-dimensional, parang AutoCAD. Pwede ka kasing merong variable X1, variable X2, variable X3. Pwede mo siyang i-graph up to 3 dimension. So sabi ko nga, wala tayong 4-dimensional graph, hanggang 3 lang. Okay? Ang main idea ng SBM is i-separate mo yung classes, hahanapin mo yung maximum margin. Yun lang naman hinahanap eh. Maximum margin ng dalawa. So for example, ito 1D lang ito. Paano mo i-separate yung female at saka yung male? Anong line yung ilalagay mo? For example, pwede kong lagyan ng line sa gitna. Iyan yung tinatawag na hyperplane. So pag naglagay ako ng bakod sa gitna, kung sino yung nandito sa aking right side,
Siguro left side sa inyo. Then dito sa left side ko, which is yung blue, yan yung magiging classification. Male at female. So, ang point ko dito is paano hinahanap yung line. Okay, paano niya kinocompute? So, ganito lang. So, pag may bago akong data, pwede ko i-classify as male. Kasi nandun siya sa boundary. Tama ba? Okay? So, what if nandun naman? So, pwede ko i-classify siya as female. So, paano tayo pipili ng hyperplane? Yun yung point. Okay? Parang linear regression, paano ka pipili ng line? Para ma-best describe yung trend. Okay? So, ang gagawin mo, itong mga line na yan, posible kasing po pwede din eh. Halimbawa, naglagay ako ng line dito. Yes, mase-separate ko pa rin, male at saka female. Inilagay ko yung line na to. Yes, mase-separate ko pa rin. Pero alin sa 5 yung pinaka-best na boundary? Yun yung hinahanap natin, yung margin. So, ang pinaka-best separator dyan is yung maximum na magse-separate sa dalawa. Gaya nito, maximum separation. Nagigets ba? Pag pinili ko to, maximum yung separation ko sa kabila, pero minimum in terms ng rate. Nagigets ba? So, pipili tayo ng maximum margin dun sa dalawang classes. Yun yung pipiliin natin yan. Ito yung may pinakamalayong maximum margin. Yan, maximal margin classifier. So, yan. How about imagine dalawang dimension na tayo? Nasaan dyan yung hyperplane? Yan, pwede nga yung hyperplane ko. Pero, pwede din yan tatlo. Posible din kasi nase-separate naman eh. Pero ano yung pinaka-best? Ang pinaka-best dyan is ito. Yung line na yan. Ito yung magse-separate sa dalawang class based sa pinaka-maximum na margin. So, yan lang ang intuition ng support vector machine. Nagigets ba? Hahanapin mo lang yung maximum line. Ito simpleng example yan kasi well-separated yung class eh. Sa totoo, hindi talaga siya well-separated yung mga existing data natin. Okay? Tapos, kung makikita nyo, anong tawag dun sa mga orange? Yun yung tinatawag na mga support vectors. Para bang, imagine mo, North Korea at South Korea. Pagdating mo sa point na to, haharaan ka na nung guard. Halimbawa, imagine mo to, ito yung South Korea, tapos ito yung North Korea. Parang sila yung unang instance na magde-decide ng karakteristik ng male, ng karakteristik ng female. Para bang sila yung gwardiya dun sa boundary. Pag lumagpas ka sa line na to, nandito ka na sa North Korea. Pag lumampas ka sa line na to, nasa South Korea ka na. Yun yung tinatawag nating mga support vectors. Yung tatlong orange. Sila yung magde-decide kung anong property para ma-separate mo yung maximum margin. Okay. What happened kapag yung classes are not perfectly separable? Gaya nito. Lahat dito lalaki, lahat dito babae, pero may nag-attempt na mag-cross ng border. Ano? Paano natin ika-classify pa rin yung red as male kahit nasa boundary na siya ng female? Okay? Ito ang wala ng logistic regression. Okay? So, paano natin masasabi na kahit nasa boundary ka na ng female, is ikaw ay lalaki pa rin based dun sa data? So, kayang i-classify yan ng support vector machine. So, ang gagawin niya is ganito. Nag-a-allow siya ng for misclassification. So, ano ibig sabihin niyan? Okay, magkakameron tayo ng ranges na ngayon for male and female. Ang tawag dyan, yung misclassification point, nasa na yun? So, medyo i-advance ko lang. Soft margin ang tinatawag. Okay? So, anong madaling example sa buhay? Sasabihin ko, Kurt, you are grounded for 1 week. Okay? Pero, yan, merong condition. Pero, makakalabas ka, ililift ko yung pagka-grounded mo sa bahay kung lilinisin mo yung buong bahay gamit lang ay toothbrush. Okay, lilinisin mo yung buong bahay, hindi kita i-ground for 1 week, for 7 days, linisin mo yung buong bahay, gagamitin mo lang toothbrush. Okay. So, ito yung strict parents na tinatawag, napaka-stricto ng parents mo, pero at a certain point, soft-hearted pa rin. Ano, meron tayong mechanism
Dahil ang sinatawag natin soft margin, o pag lumampas ka dyan, pwede pa rin kitang i-classify na lalaki. Bibigyan kita ng pagkakataon to prove yourself. Parang ganun. Okay? So in a way, hindi siya ganun ka-strict kagaya ng logistic regression. Pag yung logistic regression ka na, sa taas na, sa baba ka, yun ka na. Wala ka ng chance. Ito may chance ka pa. Which is napaka-helpful in terms ng prediction. Meron tayong tinatawag na soft margin. Yan o. Allows for misclassification inside the margin. Pwede niyang i-predict na ikaw ay babae o kaya ay lalaki. Pero most of the time, tama pa rin yung prediction. Okay? Kahit nandyan ka, titingnan ko pa rin kung anong karakteristik mo. I-check ko pa rin. Pag nakita kong naliligaw ka lang ng landas, dapat nandun ka, sasabihin ko, lalaki ka pa rin. Okay? Although nandito siya sa side na to. Okay? Soft margin yung tawag. Okay? So, ayan. For example, ito yung tinatawag, dataset is technically perfectly separable. Ito yung maximal margin classifier, pero para magkameron ka ng soft margin, ganito yung ginagawa niya. Nagigets? Ibig sabihin, hindi pa natin sure kung lalaki ito o babae. Kasi, nandun ka pa sa soft margin section. Para bang sa buhay, may chance ka pang magbago. Bigyan ka namin chance magbago. Okay? So, kung makikita nyo, di ba ito yung hyperplane? Ito yung soft margin. Na-identify pa rin niya as lalaki kahit naligaw ako doon sa kabilang side. Para bang kumbaga sa Katoliko, nasa purgatorio ka pa lang. Dederetso ka ba sa langit? O dederetso ka ba sa impyerno? Parang nasa purgatory ka pa lang. Kung maraming nagdadasal para sa iyo, edi pwede kang umangat. Pero kung maraming wala lang, edi pwede kang bumaba. Okay? So, yung tinatawag na soft margin. So, ito lang walang single hyperplane na perfectly magse-separate sa classes. Asahan mo meron talagang error. Kasi prediction nito eh. May error at may error pa rin talagang mangyayari. How about ganito yung dataset mo? Paikot. Nasaan ang hyperplane? Nasaan? So ganito ang trick. Ito yung tinatawag ng trick sa SBM. Gumagamit siya ng kernels. Okay? So paano mo makikita yan? Imagine mo, yan yung data natin sa 3D space. Yung pabilog. Pwede mo siyang i-separate kung ipo-project mo siya sa 3D space. Nagigets ba? So kung ako'y susulat dito, babalik ko lang yung kernels. So kung yan yung magiging itsura niya, paano natin i-separate? Halimbawa yan. So sa madaling explanation, pwede kong i-project siya sa 3D space. So, for example, ito yung 3D space. Imagine mo ito yung mga red. Tapos, imagine mo sa baba yun yung mga blue. Yes. Ang hyperplane natin is around here. Parang nagsulat ka ba nilagyan mo ng yero sa gitna. Okay? So, pwede mo itong i-separate kapag sinilip mo siya sa 3D space. Halimbawa, ito yung mga red. Tapos nandito yung mga blue. Ang margin mo is nandun sa gitna. Kaso 3D space tayo. Kaso wala akong example ng data ko na may 3D space. So kernel trick yung tawag. Maaaring hindi mo siya ma-separate linearly, pero ma-separate mo siya into 3D space. So ganun lang naman ibig sabihin ng support vector machine. So tingnan pa natin kung ano meron dito. Yan na nga yun. Pwede mong i-separate into 3D space. Okay? So, tingnan lang natin. Ito. Yan yung sinasabi. Kernel trick. So, tingnan pa natin. Hyperplane. Ito, formula na lang to. Hindi naman ako nagpapa-exam niyan. Pinakita niya dito paano kinukompute. Kung gusto niyong solvein manually, bahala na kayo. Pero ako, hindi ko sosolvein to manually. Okay? Yan. Mga BS math ang nakakaintindi niyan kung paano. Pinuprove nila yung separation point. Ang maganda sa support vector machine, hindi lang linear.
Pwedeng polynomial kasi yung line, nagko-curve. Yan, gaya niyan, no? Pwedeng ganyan. Okay, mas versatile siya. Ito, sample slump test ng concrete. Pero, hindi kayo interesado dyan. Mas interesado kayo kung paano siya pine-perform. Okay? So, ito, sample lang muna ako ng support, ng simple support vector machine. Ipapakita ko lang sa inyo yung iba't ibang klase ng mode niya. So, may dataset tayo dito na na virus present, med 1 ml, med 2 ml. Hindi ko alam yan kung ano ibig sabihin. So, kung ilalay natin siya sa scatter plot, so yan, perfectly separable. Ito yung example lang So, ang hyperplane ko is ito. Yan yung magse-separate dun sa dalawa. Virus present, 1, yes. Absent is blue. So, ito yung library ng support vector machine. Mamaya gagamitin natin to. SVC, which stand for support vector classifier. Magka-classify tayo eh. So, ganun din gagawin natin. Idadrop ko yung virus present. Kasi yan yung target natin. Ang variable ko lang yung dalawang med. So, try nating mag-training. I-explain ko kung ano yung linear, ano yung C. Mamaya i-explain ko kung ano siya. So, ito yung model natin. Ito yung function natin para mag-graph. Hindi ko na din to i-explain kasi galing ito sa library mismo. Sila na yung nag-provide ng code kung paano mo siya i-graph. So, ang model natin na SVM, variable X ko med 1, med 2, then yung target Y. So, yan yung hyperplane ng dalawa. Sir, yung may mga border na dot. Yan yung support vectors. Ibig sabihin, pag lumagpas, pag ito yung guardian ng boundary, so ito yung guardian ng boundary. Yan yung ibig sabihin mga support vector. Yan ang model natin dito, by the way, ay gumagamit ako ng linear. Iba-iba kasing klase yung model ng support vector machine. Mamaya, explain ko yung C. So again, ito ay linear. So linear ito. So meron tayong tinatawag na RBF. Ano yung RBF? Radial basis function. Okay? Yan ang default ng SBC. Pag hindi ka naglagay ng kernel, RBF yun automatic. Ano yung RBF? Kinukordon niya yung kinukordon niya yung classes. Pansinin nyo, yung RBF usually ay circular. Pero meron pa rin akong maximal margin na tinatawag. RBF. Sir, ano pang meron? Nakpasan ko na lang to Ano pang meron? How about yung gamma ko is halimbawa pinalaki ko yung value. Halimbawa ginawa kong 5 yung C. So ano nga ba yung C? So balik tayo sa manual. Ang C na tinatawag, pero i-explain ko pa mamaya dun sa isa. Ito yung manual lang to ng SBC Mamaya explain ko na lang kung ano yung C. So, halimbawa, nag-decide ako ng C. So, tingnan nyo yung nagiging boundary niya. Nagkakamero na ako ng kantuhan. Hindi nagiging smooth yung definition natin. Yung gamma, explain ko din yan. Then, kailangan may random state tayo sa model. Kasi, probably, kasi ito, stochastic na tinatawag. Random. So, para pare-parehas tayo ng sagot sa lab, ang random state natin, yung R state, ang value nito ay 101. Dinefine ko lang siya as variable. So, yan yung RBF. Sir, ano pang meron? Meron ding sigmoid. So, ganito naman nangyayari kapag sigmoid. Instead na straight line, nagkakameron siya ng curve. So, sigmoid yung kernel natin. Linear, RBF, sigmoid. Then, meron pa isa. Polynomial. Polynomial. Degree ng polynomial. Halimbawa, ang degree ko lang is 2. Sabi, squared lang siya. So, makikita mo yung line, may curve pa rin, pero hindi perfectly straight. Kung tataasan mo siya, halimbawa, ang degree ng polynomial ko is 50, ay lumampas na ako sa threshold. So, hindi na niya kakayanin. So, for example, is 20. Okay? So, nagkakameron lang tayo ng curve line. So, pag 1 siya, usually straight yan. So, ulitin ko RBF, linear, polynomial, tapos ay sigmoid. So, maraming mode. Then, merong grid search. So, ano yung grid search?
Gamit na gamit to sa SBM. Paano mo hahanapin yung optimal value ng C at optimal value ng kernel? Ano ba gagamitin mong kernel? Linear ba o RBF? So, explain ko din ito. May sample tayo niyan. So, nag-grid search tayo. Ibig sabihin, ito yung best model. SBC, ang C ko ay 0.01, ang kernel ko ay linear. Siyempre, random state given ko naman yan. So, ang pinaka-the best na magse-separate dun sa data natin is linear na SBE, na support vector machine. Okay? So, mas masese-separate niya based dun sa grid search. Okay? So, sample tayo ng implementation niya sa totoong dataset. So, in-import ko na dito lahat, in-import ko na dyan lahat. And by the way, ang SBM ay sensitive sa value differences. Okay? KNN, logistic, SBM, kailangan mong i-scale yung data. Pero yung code natin, iisa lang. Kung ano yung code mo sa logistic, sa KNN, sa SBM, iisa lang yung pattern. Kaya halos ang nagbabago lang is yung function. So, syempre, meron tayong classification report, confusion matrix. Kahit tanggalin ko na yung accuracy score, pero sige, ilagay ko na lang ulit. Yung accuracy score, makikita mo din sa classification report at saka din sa confusion matrix. Sige, import ko lang ulit. Ang dataset natin ay Wisconsin dataset pa rin. So, meron siyang mga sukat para ma-decide kung meron ka bang cancer o wala. M for malignant, B for benign. So, ganyan yung tawag natin. So, sa palagay nyo, dito sa data na to, alin dito yung walang silbi? Kasi hindi ko pwedeng i-train lahat ito eh. Ang una nating tatanggalin, wala naman sigurong kinalaman yung ID. Kung may cancer ka o wala. Tama ba? Ito ay patient ID number. Then, kung titingnan mo dito sa side, merong unnamed 32. Hindi ko alam kung bakit may unnamed 32. So, definitely, kailangan nating tanggalin yung ID at saka yung unnamed 32. Sa exam, huwag kayong mag-expect bibigyan ko kayo ng malinis na data. Kailangan yung mag-drop ng column. Kasi pag isinama niyo yung ID sa training, mali yung sagot. Kasi hindi naman, kung ang ID ko ba is 250L6666, ay may kinalaman ba yun kung gagraduate ako ng engineering o hindi? Wala. Walang kwenta. Pero pag sinama mo siya sa dataset, may iba yung prediction mo. So, walang kwenta yung ID. The rest, meron, at saka yung unnamed 32. So, hindi malinis yung data. So, i-check nyo ngayon sa exam kung meron tayong missing data. Okay? So, kung titingnan natin siya, so, fortunately, wala tayong missing data. 569 samples. No missing data. So, kung wala siyang missing data, tatanggalin natin yung unnamed 32. Ang variable ko is lilinisin ko yung data.index location, lahat ng row, lahat ng column except the last one. So, kung titingnan mo yung column natin, tinatanggal natin dito yung unnamed 32. Okay, gets? So, nakadrop na yung unnamed 32. Wala na siya. Then, ang gagawin ko dun sa ID, tatanggalin ko din. So, check lang natin. Kung wala na yung unnamed 32, so wala na siya. Okay? Then, ang gagawin natin, ang ginawa ko na lang dito, yung ID, sinet ko na lang as index. Pero sa totoo lang, dapat dinrap ko na siya. Kasi hindi ko naman talaga siya isasama. Pero ang nangyari dito, nag-reset lang tayo ng index. Ayan yung ID. Nandun sa side. Tapos, nag-reset lang tayo ng index. Para maging 0, 1, 2, 5, 68. Instead na ganito. So, sir, malinis na ba yung data? Yes. Ito na yung data natin. Meron tayong 30 variables para ma-predict kung may cancer ka o wala. Ang dami. Hindi ko alam kung ano ibig sabihin ng mga yan. Halimbawa, binigay lang sa akin ng oncologist. Hindi ko alam kung anong klaseng cancer pati ito.
Siguro classified yung data, binigay lang niya sa atin. Pero nakikita ko dito sa mga measurement na ang mine-measure niya ay tumor. Kasi compactness ng tumor. May tumor kasi na luganggam, may tumor na sinsin. Kung makikita nyo pati, may radius. Usually ang cancer nagmamanifest siya as tumor. Kaya kapa-kapa din mga girls. Hindi ako nagbibiro. Okay? Tsaka mga boys. Pero ang mga boys naman, usually prostate. Hindi nakakapa eh. Hindi siya nakakapa. Sad to say. Plus, nagmamanifest siya usually kapag 40 years old and above. Pero ang breast cancer ngayon, as early as 30, meron na. May na-stroke na nga ngayon na 20 years old. Based sa lifestyle. Okay? So, meron tayong total na 31 variables para i-predict kung may cancer ka o wala. Based dun sa measurement ng tumor. Sa opinion ko, tumor ito Okay? So, meron tayong dalawang class. Isang M, saka isang B. Ibig sabihin yan, malignant, cancerous, benign, non-cancerous. Okay? Then, ang gagawin natin, since gumagamit tayo ng support vector machine, para sa akin lang dapat, yung variable ko is walang categorical. Ano yung ibig sabihin kung walang categorical? Yung M kasi at saka B ay text. Iko-convert lang natin siya sa number. Okay? Yun ang best practice kapag gumagamit ka ng support vector machine. Yung M, ang magiging value niya is 1. I-replace ko yung M at saka yung B. Okay? Ng 1 at saka 0. Wala namang ibang M at B dito eh. Lahat ito number except dun sa diagnosis ko. Makikita nyo nandito sa side. Ito. M, B. Okay? Pag ito in-execute mo, yung diagnosis ko is 1 and 0 na lang. Nagigets ba? So yan yung best practice kapag support vector machine. Wala ka dapat makikita sa dataset na categorical value. Pag sinabi kong categorical, text. Dapat numerical siya. Okay? Mapa integer, float, okay lang siya. As long as number yung diagnosis. Okay? Then, meron akong outsource na validation data. Ang validation data ko is nanggaling sa CSV din. So, ito yung ipipredict natin mamaya. Meron tayong 10 pasyente na ganito yung findings. Hindi ko pa alam yung diagnosis. Negative 1. Okay? So, nanggaling lang yung validation data natin is sa CSV file din. Pwede naman manggaling siya sa CSV file din. So, meron akong 569 na original data. Meron akong 10 validation data. The rest, kung ano yung ginagawa natin sa logistic at saka sa KNN, is the same. Okay? So, ang gagawin natin, 569, i-add ko yung 10 sa ilalim. Bakit ulit ina-add yung 10 sa ilalim? I-scale ko kasi yung data. Para equal kami. Equal kami na scaling bago ko ulit siya tanggalin. So, from 569, ang gagawin ko is i-concatenate ko yung clean data at saka yung validation data. Ito ay magiging 579. Okay? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pero kung makikita nyo, 5, 6, 7, 8, 9. Sir, di ba ang huling data mo dapat 578? Ang index kasi ng validation data ko is 0 to 9. So, paano natin i-fix yun? Kung sisilipin nyo yung pinakahuling data, yan, 568 yung last. Itong 10 sa hulihan, ito yung inad natin. Dati kasi, sineset natin yung index. Tama? 569, tsaka 570. So, ang gawin mo na lang, i-reset mo na lang ulit yung index. Tama ba? Para mag-umpisa siya ng 0 hanggang 578. Inaayos lang natin yung dataset. Mag-reset ka lang ulit. Tapos, ito na yung final dataset natin. 31 variables, 31 nga ba? 30 variables, kasama yung target.
excluding yung target para maipredict mo kung may cancer o wala. Nasanay tayo yung diagnosis ay nandun sa dulo. What if bigyan ko kayo sa laboratory, yung diagnosis ay nasa gitna? Paano siya i-splice? Pag inilagay ko yung target natin sa gitna ng dataset. Halimbawa, yung diagnosis ko is kasunod ng smoothness mean. Paano mo siya tatargetin para i-separate mo siya? Splicing. Bahala na kayo mag-splice. Okay? So, yun yung ibig ko sabihin. So, ito na ba yung final dataset? Yes. So, mag-a-assign na ako ng X variable. Tatanggalin ko lang yung diagnosis. Okay? Lahat ng variable ko except diagnosis. Then, gagamit ako ng standard scaler. Napaka-sensitive ng SBM sa unscaled data. So, i-convert lang natin. Then, gagawa lang ulit ako ng data frame. Ito na yung scaled version niya. Yung radius mean ko is ito na. Okay? Anong next step na gagawin natin? Yung x ko na variable, hanggang 569 lang. Hindi ko na isasama yung 10. Yun kasi yung ipipredict ko mamaya. So, ibig sabihin, yung x ko is hanggang 568 lang. Kung babalikan ko, hanggang 568 lang. Kasi yung the rest is negative 1. Hindi pa natin alam kung anong prediction eh. So, sana nagigets nyo. Isa lang yung pattern nito, Okay? Tapos yung y, the same. Hanggang 568, column, 0. Kasi yung diagnosis ko is nasa column, 0. Nagigets ba? Kung nasa gitna siya, edi gagawin mong 5 para lang makuha mo siya. Madali lang, basta alam nyo mag-splice. Okay? So, ito na yung scaled version niya. Ito na yung value ng x. Ayan, hanggang 579. Di, dapat 569 lang. Wait lang, i-run all ko lang ulit Dapat hanggang 568 lang siya. Kasi iniran ko ulit siya Ayan, gaya niyan. 568. Hindi kasama yung 10. Yung y, ganun din. Hanggang 568 din. Okay? So, ready na yung dataset natin. Dito naman sa part na to, ako naman nagde-decide kung anong train test split natin. Okay? So, ito ay 30% na testing, 70% training, may random state tayo na 101. So, yan yung separation. Ito yung X-train, 398. Ito yung Y-train, malamang 398 din. Okay? Then next, eto na. Magke-create tayo ng support vector machine. So remember, ang support vector machine, para pare-parehas tayo ng sagot, magde-declare ako ng random state. So ang random state natin across the board ay 101 para hindi ko na itatype 101. Okay? So pansinin nyo, ang naiiba lang is yung library. Pero yung process is the same. Yung process the same, ang naiiba lang is yung yung model. At saka kung ano ipoprovide mo dito. So, yan. Ite-train ko yung data natin sa support vector classifier. Ito yung sagot. Nasa loob niyan. Hindi ko pa actually nakikita. Then, ipipredict ko yung model based dun sa X-test. Ito yung prediction. Kung may cancer o wala. Gaano ka-accurate? Silipin mo yung confusion matrix. So, kung ise-save ko to, gaano siya ka-accurate mag-predict ng walang cancer. So, tingnan mo yung graph. Yan, Isa lang yung mean test niya in terms ng benign. Okay? In terms ng cancerous, 3. So, nag-e-expect ako mataas yung accuracy niya. Kasi mas marami yung tumama, 104 tsaka 63, kaysa dun sa error na 1 at tsaka sa 3. Ang classification report natin is around 98% taas. So, ibig sabihin, based sa data na to, confident ako na 98% alone, pwede kong i-predict kung may cancer ka o wala based dun sa 30 variables. Ang taas niya, 98%. Almost perfect.
Okay? Pero ang question is, yun ba yung may pinakamagandang model? Hindi pa. Doon papasok yung tinatawag natin na grid search. Ano yung mga parameter na gagamitin mo, dun sa support vector machine para ma-improve mo pa yung, anong tawag dyan? Para ma-improve mo pa yung classification accuracy niya. Okay? So, magde-define ako ulit ng SBC. Random state ko ay 101. Magde-define ako ng parameter grid. So, ano ibig sabihin ng parameter grid? Testingin mo nga yung model sa value ng C na 0.01, 0.05, 0.1, 0.5, so on and so forth. Itetest natin isa-isa. Ise-search nga natin kung anong accurate eh. Yung next, ano yung next parameter? Testingin mo nga alin sa tatlong kernel yung mas maganda. Okay? Linear ba? RBF? Polynomial? Hindi ko na nilagay yung sigmoid. Kasi sigurado ako hindi yun maganda. So, linear, RBF, poly. So, ang gagawin niya, itest mo ng linear 2.5, itest mo ng linear 3.5, itest mo ng linear 1.5, itest mo ng RBF 0.1, itest mo ng poly 1. Pansinin nyo, ang daming testing. Nagigets pa? Lahat ng combination nung number ng C at saka lahat ng combination nung mode natin. Grid searching ang tawag dyan. So, ang gagawin natin, grid equals grid search. Ang model ko yung SBM parameter grid. Then, if-fit mo kung alin yung may pinakamagandang parameter. Ayan, ang bilis niya. Okay, ang may pinakamaganda, ang sabi niya, para makita mo siya, grid.bestparams_. So yan, ang sabi, based dun sa grid search natin, ang pinakamagandang model niya is, yung C value ko is 2.5, yung kernel ko is RBF. Sa una, wala tayong nilagay ha. So kung titingnan niyo yung model natin sa umpisa, wala tayong nilagay. Default value yung ginagamit niya. Silipin nyo na lang kung ano yung default value. Pero based dun sa grid search natin, ang pinakamagandang value is 2.5 at saka RBF. Anong next step? I-remodel mo ulit. Okay? Ito na yung i-remodel mo ulit. Ang kernel ko ay RBF, ang C ko ay 2.5. Ite-train ko ulit siya. Then ang prediction natin is ito. Ang tanong, may improvement kaya? May improvement ba? So, 1050. Pansinin nyo, ano? Kanina, 104 at saka 1. This time, wala na tayong mali in terms ng non-cancerous. Kanina, tatlo lang yung error, the same. Tama, tatlo yung error kanina, 363. Kung ibabalik mo yung wala pang grid search, 363, 104, and 1. Okay? Ang nangyari dito, ito ay 105 then 0. Okay? Mas maganda yung hyperplane natin ngayon kasi tumama na, wala na tayong error sa taas. Then, kung titingnan mo yung classification report, 98% pa rin yung average. Same pa rin nung nasa taas. Pero kung titingnan mo yung recall, 100% na siya. 98% pa rin yung accuracy. Pero kung titingnan mo in detail, mas maganda to kasi hindi to nagkamali dito sa benign. Nagigets ba? Nag-improve pa rin yung model ko. Konting-konti nga lang, pero improvement pa rin. Yun yung ibig sabihin ko ng grid search. Ano, kung sisilipin mo yung sa taas, ito ay 100, tapos ito ay 95. So, balik tayo doon sa taas. Ito ay 99 at saka 95. Much better. Pero ang accuracy niya is 98 pa rin. Parang walang difference, ano. Pero kung malaking difference sa'yo yung isa, na misclassification, hindi ang gagamitin kong model, ito na. 2.5 at saka RBF. Question, sir, paano mo ipapakita yung map? Di ba, sir, nagpakita ka ng map kanina? Nagpakita ka ng map. Ayan. Paano natin i-visualize? Ganun din. So, sige, mag-predict muna tayo. Dito kasi prediction na eh. So, ito yung unseen data natin. Ayun. 569
hanggang 579. Tama ba? Ang last data natin kanina ay 568. Ang ipipredict ko, 569 hanggang 579. Ang column ko is diagnosis. So, ibig sabihin, sa 10 pasyente, yung patient 569 ko ay may cancer. Yung next, meron, wala, meron, wala, meron. Okay? Ito yung 10 pasyente natin kanina. So, ipaplat lang. Hindi ko na i-explain nito, ano, kasi kinuha ko lang itong code sa manual. So, magbibigay ka lang, gagamitin ko lang yung 2.5 ulit, at saka RDF. So, ito na siya. Then, ano yung feature indices? Halimbawa, ito ay variable 0, ito ay variable 5. Yun yung ibig sabihin yan. So, ito yung, ito yung plot ng support vector machine dun sa dalawang data. 30, napakadaming combination. Ito ay combination ng radius mean at saka ng compactness mean. So, RDF siya, kaya nagka-curve. So, yan yung hyperplane. Sir, saan pumipili ng number ng variables? Remember, meron tayong 29 variables. So, pag nag-declare ako dito ng 0 at saka 29, maaaring makapag-graph pa rin ako. Kasi ang variable ko is from 0 to 29, 30. So, ang tinamaan dito is fractal dimension worst at saka radius mean. Yung radius mean na 0, kung babalik ako sa umpisa, ito siya. Ito siya. Variable 0, variable 1, variable 2. Indices. Okay? So, bahala kayong maghanap ng combination. Pero, sinisigurado ko sa inyo, hindi ko pwedeng i-graph yung 30 variables ng sabay-sabay. 30 dimensions. Kaya nyo? Paano mo ipa-plot ang 30 dimensions? Yung 4 dimensions, wala kang maka-invento eh. Yung 30 pa kaya? Imposible. Kaya, ang way lang natin para ma-graph siya is 2 variable at a time. Pwedeng 3. Tsaka tayo magti-3D. Pwedeng i-graph mo kasi may pangatlong dimension. Pero pipili lang ako ng mga possible combination. Halimbawa, variable 23 and 29, based dun sa plot, pwede nyo i-copy-paste na lang yung function sa exam. So, ito yung, niya. Ito yung separation point niya sa area worst at saka sa fractal dimension worst. Okay? Kung titingnan mo yung graph, ito yung sinasabi ko ha. Ito yung sinasabi kong soft margin. Kung titingnan mo yung graph, parang hindi siya accurate. Tama. Kasi kung papansinin niyo yung mga orange, naliligaw na ako dun sa blue side. Pero, kung iisipin mo yung accuracy natin is 98%. Ito yung ginagawa ng soft margin. Binibigyan kita ng chance based sa soft margins na misclassify o kaya ma-classify ng tama. Kaya para sa akin, pag ako'y nagre-research, hindi ko na tinete si Logistic, si KNN. Ang laging baseline namin ni Sir Soren is support vector machine. Diyan kami nag-uumpisa. Kasi based from our experience, tinatalo ng SBM yung Logistic at saka yung KNN. Based sa experience namin, Kasi nga, meron tong soft margin. Binibigyan ka ng chance na maitama mo yung classification. Kung titingnan mo, parang mali. Nasaan ang 98% dyan, sir? Ang daming error. Yun yung tinatawag na misclassification at saka yung tamang classification. Soft margining. Okay? Kaya mas better ito dun sa dalawa. Okay? Sir, ano yung dot na ganyan? Part pa rin siya ng RBF. Hindi ko alam ba't merong kasi RBF pa rin naman siya eh. Okay? Basta mag-test lang kayo ng variable. Halimbawa, 5 and 9. Hindi ko alam. Nanguhula lang ako pero from 0 to 29 pwede. So, ito naman ay dimension mean tsaka compactness mean. So, class 1 at saka class 2. Kung gusto nyong i-graph lahat ng combination, 30 times 30 ilan? Ilang graphs yun? 900?
So ibig sabihin, meron akong possible na 900 graphs. I-divide mo na siya sa sa dalawa. Kasi yung isa duplicate lang nung isa eh. Baligtad lang yung x and y axis nun. So meron akong 450 graphs. Kasi yung isa kabaligtaran lang, pwedeng yung compactness nandito, yung fractal nasa baba. The same. Mirror lang yung isa. So around 450 unique graphs para sa akin. Sir, ipapagraph nyo yun? Hindi, pipili lang ako. Halimbawa, choose feature 5 and 8 o kaya 8 and 15. Hindi mo siya talaga maigagraph. Promise. Sir, paano sa research? Kasya ba sa papel ang 900 graphs? Hindi. Ilalagay mo siya sa appendix. Appendix. Tapos maglalagay ka lang ng link. Kung gusto makita yung 900 graphs, ito yung link nando sa Google Drive ko. Kasi uubusin ng graphs yung yung write up mo pag isasama mo pa. So pag sobrang dami ng graph, usually appendix lang sa research, then ipo-provide mo lang yung link o kaya yung code, sasabihin mo ikaw na ang mag-generate. Kasi interesado ka eh. I-send mo lang yung code natin ng nung notebook natin, hayaan mo siyang mag-generate para maniwala na tunay yung ginagawa natin. So, question mo na, SBM. Number 1 yan. Next. Tatapusin natin lahat ha. Decision trees. Tree-based method. Ito ang pinakamadaling intindihin sa lahat. Papakita ko sa inyo kung bakit. Familiar kayo sa decision trees, di ba? Nag-data structure kayo, di ba? Nag-graph kayo. Graphs, heaps, sort. Ganun kayo sa data structure, di ba? Hindi, alam ko naman. Ay, hindi kayo umabot sa graph. Anyway, ang decision tree ay graph-based. So, ganito na lang madali explanation. Yan. Probability. Kapag nag-flip ako ng coin, 50-50 head and tails. Maliit yung probability na tatayo siya. Pag nag-flip ako ng coin, napakaliit yung probability na yung tumayo yung coin mo. So, i-assume natin na walang ganong scenario. So, 50-50 lang tayo, heads and tails. Ito yung basis ng decision tree, ha? Probability. Okay? Plus, pag sinabi mong decision tree, ang pinaka-keyword dito is Gini index. O kaya Gini impurity. So, mine-measure natin yung information from its feature. So, ganito naman ginagana niyan. Kung ECE kayo, familiar kayo kay Cloud Shannon, Shannon-Fano code, error correcting codes. Pinag-aaralan namin yan sa feedback. Feedback. May feedback control kasi kami nung college. Ewan kung meron kayo. Control system. Control system. Ang exam namin dito, bibigyan kami ng professor namin na around 64 na binary 1010. Isi-simulate mo sa Shannon-Fano code kung alin yung bits na kailangan ng error correction. Shannon-Fano code. Okay? So, saan siya ginagamit? Cryptography, circuit design, syempre AI. So, tanggalin na nga natin yung yung history. Dumiretso na ako dun sa decision tree. So, ganito ang nangyayari sa decision tree. Parang graph lang siya. The way na i-interpret mo ang decision tree, tandaan, left side, true, right side, false. So, for example, kung ang value ng x ko ay 2 is 2 less than or equivalent sa 1, anong sagot ko? Is 2 less than or equivalent sa 1. True or false? False. So, ibig sabihin, ang x ko is less than 2. Yun yung final na decision. Decision tree. Tandaan. Left side true, right side false. Tandaan nyo yan ha. Left side true, right side false. So, yan yung mangyayari. Kung meron ka pang decision tree sa baba, pwede ka pang mag-decide.
So ganito. For example, ang value ng x ko is equivalent to 2. Yung 2 ba is less than or equal to 1? Di ba false? Yung 2 ba is less than or equivalent to 2? Yes. So ang value ko, ang prediction ko is 2.2. Ganun kasimple. Ganun kasimple. Susundan mo lang yung 3. Napaka-interpretable ng decision tree. Very straightforward ang prediction. Susundan mo lang. Halimbawa, nag-simulate ka, ito yung scenario na nangyari, ay di ang value mo is 1.5. Ganun lang kasimple. For example, yung scenario mo, ganito yung nangyari. Ang value ng y mo is 1.5 based sa decision tree. So, ganun lang kadaling i-interpret ang decision tree. So, kaso may mga term lang siya. Wag na tong node impurity. Kasi kinukompute na natin yan. Wag na to, wag na yan. Yung decision tree na ginagamit by the way sa Google Colab is tinatawag na ID3. So remember, ID3, hindi ako gagamit ng C4.5. ID3 yung gagamitin natin. Daming klaseng decision tree. So tanggalin ko na lang Ito yung regression tree. So ang decision tree, meron siyang splitting. Ulitin ko ulit. Left side true, right side false. Gano'n lang kasimple. Meron siyang tinatawag na nodes. Ito yung mga nodes. Mga term lang sa decision tree. Meron kang splitting. Meron kang mga nodes. Yan. Meron kang root node. Ano yung root node? Siya yung nagde-decide kung anong variable yung pinaka-priority sa separation point. So, root node. Andaan nyo, nasa exam to So, ito yung root node, pinakataas. Yung node, bawat isa. Then, meron ka ding tinatawag na terminal leaf. Sir, ano yung terminal leaf? Dito na ang gagaling yung prediction mo na. Kasi tinetrace natin yung ending. Ang prediction natin is laging nasa terminal nodes. Ibig sabihin, doon matatapos yung prediction. So, next. Parent and children. Parang HTML lang yan. Ito ay parent, ito ay children. Ito ay parent, wala akong children. Ito ay parent, ito ay children. Okay, malinaw sana yun. Pakalinaw. Okay? Siya ay children, pero at the same time, naging parent siya at some point. Okay, parent and children nodes. Yun na nga yun. Okay? Branches. Ito. Parang puno, mayroon siyang mga branch. Branch 1, branch 1, branch 1.2. Okay? So, may mga branch. Ay, sorry, nag-screenshot ako. So, erase. So, ano pang meron? Subtrees. So, meron akong whole trees, meron akong subtrees. Ito, subtree din, kaso walang sanga. So, yan yung mga terminology lang ng decision tree. Pruning. Ano ibig sabihin ng pruning? Ito yung advantage na decision tree. At some point, pwede kong gupitin yung halaman. Kung yan ay puno. Pwede kong gupitin yung branch. Pwede akong mag-decide na puputulin ko na dito. Ano na magiging prediction natin? Kung nag-decide tayo na hanggang 2 level lang yung ide-decide natin. Ang mangyayari, pag pinutol mo dyan, ano nang prediction natin kapag nag-stop ka na dyan? Ang magiging prediction natin is average lang nung dalawa. 2.2, 1.5, average niya, kung nag-decide kang hanggang dito lang ang prediction mo, sa second level, yung Y ko is magiging 1.9. May ability ang decision tree na putulin mo at some point. Pruning. See? Minsan, ang design ng algorithm is naka-base din sa nature. Sa totoo lang, as engineers, lalo na yung mga civil engineer, saan sila kumukuha ng inspirasyon ng design? Sa nature. Taipei 101, anong inspiration ng Taipei 101 building? Bamboo tree. Nakita nila yung bamboo, kahit gaano kalakas yung hangin, hindi mo mapapatumbay. So yung Taipei 101, kung tatanungin mo yung mga engineer na Taiwanese, ang inspirasyon nila is bamboo tree. Yun yung structure ng Taipei 101. Hindi ko alam yung nasa Dubai, yung mataas. Yung birch.
Kung anong inspirasyon niya. Okay? So, splitting criterion. So, meron tayong tinatawag na Gini impurity. Kung hindi ko matatapos lahat, pwede ko namang tapusin next week. Okay? So, ang keyword ng decision tree, ganito lang. Ulitin ko lang, review lang ulit ha. Logistics, sigmoid, KNN, distance, support vector machine, hyperplane, soft margin. Pag sinabi mong decision tree, Gini impurity. Doon kasi niya nase-separate mathematical measure how pure the information in a dataset. So sample, bibigyan ko kayo ng na sample. In terms ng probability. So meron akong apat na bola. Apat na bola ha. I-explain ko sa inyo yung Gini impurity. Ano yung probability na makakabunot ako ng class rate? Balik tayo sa probability nyo. Okay? So, dalawang red over apat na ball. Tama ba? 2 over 4. Probability minus 1 over 2 over 4. Ang probability ko na makakabunot ako ng class red is 25%. Apat yung bola eh. Okay? Next. Ang class blue ko is same. 0.25. Ano magiging Gini impurity? Pagpaplasin mo lang yung probability ng red at yung probability ng blue. Ibig sabihin, 0.5. Pure na ba siya? Ang usap dito, pure na ba siya? Hindi pa. Tama. So, pwedeng sabihin ko dito, pwede pa ako mag-split. Yun lang ibig sabihin ng Gini impurity. Kapag ang Gini impurity mo, ang probability is hindi na zero, mag-i-split pa tayo ng decision tree. Ganun lang kasimpleng explanation. Sample, isa pa. Yan. Isang red, tatlong blue. Anong Gini impurity ko? 0.375. Pwede pa ako mag-split? Yes, kasi hindi pa pure yung Gini impurity. Okay. Next, lahat ay blue. Pwede pa ba ako mag-split dyan? Hindi na. Kasi kahit anong gawin ko, umiyak ako, humagulol ako, mag-ilapot, blue pa rin yung mabubunot ko. Anong Gini impurity ko na dito? 0. Ibig sabihin, hindi ko na siya pwedeng i-separate. Wala na akong makukuhang information. Unlike dito sa umpisa, pwede ko pa siyang i-split. Yan yung nagiging basis kung paano tayo nag-i-split sa decision tree. Yun yung Gini impurity. Okay? So yan, sample lang tayo niyan. Yung mga sample lang to. Sir, pag kukumpitin mo kami niyan, hindi na. Mahirap yang i-compute. Okay? So, diretso na tayo sa algorithm. So, yan yung Gini impurity na tinatawag. So, i-close ko na to. Saka ito. Ito yung decision trees. So, tingnan nyo to. Ito ang pinakamaganda para sa akin. In terms ng, in terms ng interpretation. Wait lang. Terminate ko lang yung dalawa. Okay? Masyado na maraming session. Sige, import ko lang to. Matagal yung Seaborn eh. Nag-import ako ng Seaborn. Laki kasi niyang Seaborn library na yan. So, ang dataset natin na gagamitin ay Penguin. Yes. Penguin. Ano bang dataset ito? So, para mas maintindihan nyo lang kung anong meron tayong dataset, ito ay penguins. Tingnan natin. So, tingnan natin. Ito siya. Ito siya. Yan. Yan din ang reaction ng mga estudyante ko eh. Gento. So, tingnan lang natin kung paano natin makikita yung Palmer Penguin pala. Okay. Search ko na lang para maintindihan nyo. Biruin mo, may time pa silang pumunta sa Antarctica para mag-measure ng penguin. Ibig sabihin, mayayamang bansa talaga yun kasi nag-aabala pa sila eh. So, ito yung dataset natin.
So, pumunta yung mga scientists, kung Antarctica ba siya o Arctic, para sukatin yung bill length tsaka yung bill depth ng mga penguin. At saka yung flipper length. Yung flipper length, ito. So, anong species ng penguin? Gento ba siya? Chinstrap o kaya Adelie? So, 3 class meron tayo. So, saan natagpo ang island? Sa Bisco ba? Kung saan island? Culmen length? Culmen depth? Ito yung big. Culmen ang term. Ayan, mineasure nila yan. Then, flipper length. Ang flipper, syempre ito. Okay? Then, ang mineasure din nila, body mass. Gaano kabigat yung penguin. So, ang gagawin natin dito sa decision tree, based sa sukat ng penguin, pwede ba nating i-predict kung anong species niya? Halimbawa, hindi ako expert sa penguin. Nakahuli lang ako dyan sa Antarctic. Isesend ko sa expert kung ano yung penguin na yan. Pero since hindi ko siya makontak, may data naman akong available, pwede ko siyang i-predict kung anong klaseng penguin yung mahuhuli ko. Okay? So, Chinstrap, Gento, at saka Adelie. So, culmen length. Then, meron din nakasulat sex. Female at saka male. Dalawa. Siyempre. Tapos, ang mahirap kasi dito, mayroong mga missing data. Okay? Hindi tayo pwedeng dumiretso ng modeling kasi may mga none. Okay? So, maglilinis pa tayo ng data bago pa natin to umpisahan. So, kung titingnan nyo, pang-check ng missing data, df.info, ito. So, mag-expect kayo ganito yung dataset natin sa finals. 344, 344, 342, 42, 334. So, ang complete data natin is dapat meron tayong 344. Which is yung 6 is kulang na agad ng 10. Tapos yung culmen length, hindi natin na-measure, is kulang nung 2. Kailangan maging standard tayo na walang missing data. So may missing data tayo sa part na to. Ito. From here, hanggang dito sa ilalim, meron tayong missing data. So sir, anong remedyo dyan? Sige, bilangin lang natin. 2, 2, 2, 2, 10. Okay? So, check number of classes. So, check lang natin. Tinitingnan lang natin. So, 3 lang. Adelie, Chinstrap, Gento. Minimake sure ko lang na walang naliligaw. Kasi baka mamaya may isa pang type ng species. So, meron tayong 2. Okay? So, ang gagawin natin dito, kung titingnan natin yung sum, is meron tayong mga missing data. So, anong gagawin natin? DF equals drop NA. Ano ibig sabihin ng drop NA? Lahat na may mga non-values, totally eliminated na. Okay? So, bakit ako nag-decide na eliminate na? For example, ito. Kaya ko bang masabi kung anong species nito sa pamamagitan lang kung saan natagpo ang island? Hindi ko pwedeng sabihin. So, kung mapapansin nyo to, ito yung dataset na hindi na saveable. Wala ka ng way para makita siya. Nagigets ba? So, ang gagawin natin is idadrop ko na siya. Okay? So, kung makikita natin, species, island, culmen length, is wala ng mga missing data. Tama ba? So, yan yung first step. Ang next step natin is i-check natin yung sex. Kung ano yung mga possible value. Ayan. Clerical error. Meron akong male, meron akong female, meron akong tuldok. Pansinin niyo, meron akong male, meron akong female, meron akong tuldok. Siguro clerical error lang. Ito yung original dataset, hindi ko to sadyang minali. Ito yung original dataset niya. Hindi ko alam bakit nag-encode yung isang scientist ng tuldok. Siguro nagkamali lang. Pero ang question ko dito is, kaya ba nating yung tuldok ma-identify kung male or female nga siya?
Tingnan natin. Ise-save natin yung isa. Yung isang data, ise-save natin kung male or female based sa existing data. So, nasaan yung sex na ang sex ay tuldok? Hahanapin natin yung sex na tuldok. So, ito siya. Data 336, 44, 15.7, 217, 4875. Ang sex niya ay tuldok. Sa palagay nyo, pwede ko pa ba siyang i-save? Kaya ko bang i-identify yung sex based sa existing data? Pwede. Kasi meron naman akong meron naman akong species na ginto na ibang data. So, ang gagawin natin, yung species ng ginto, i-group by ko ng sex. Tapos, itatranspose ko lang para maganda yung arrangement. So, i-compare natin, ang basis natin na lang para madali is average. Okay? So, in terms ng ginto, na female at female, yung tuldok ay 44.5. Saan malapit? Female. So, isang point para sa female. Okay, next. Yan ay culmen length, So, next naman. So, ito ay 15.7, ito ay 15.71. Saan malapit? Sa male. Tabla. Tabla na. Isa pang basis. Flipper length. Flipper length. Ito ay 217. Ito ay 221. Masyado siyang maliit para maging lalaki. Tama, average ito eh. So, ilang point? So, babae. Okay, meron pa. Baka makasay magtay. Ang bigat niya is 4 kilos, 4.8 kilos. Masyado nang mabigat yung lalaki. So, ito ay 4.679. So, isang point para sa female. So, confident ako na yung tuldok ay babae siya. Pero kung tamad ka, buburahin mo na yung data 336. Kung tamad ka, buburahin ko na. Huwag ganon. Kapag saveable pa, pag pwede mo pa siyang i-save, why not? Diba? May pagkukunan ka pa eh. Yung mga nauna kasi lahat not a number eh. Wala na akong way para ma-save. So may idea na tayo na yun ay female. DF at 336, column 6, replace natin ay female. Kung sisilipin mo yung DF log 336, siya ay female na. Okay? Male at saka female na lang. Wala nang tuldok. Ang haba ng process. Pero sasabihin ko, sa totoong buhay, sabi ko nga, nung umpisa pa lang, most of the time, 80% of the time, uubos ka ng panahon sa paglilinis lang ng data. 20% lang yung modeling. Sa totoo, 80%, uubos ka ng time para linisin lang yung data. Missing data, inconsistent format, yung categorical value, i-convert mo sa number, 20% lang yung modeling. Kaya dapat may talent ka sa elective 1 natin. Okay, pair plot. So, medyo matagal tong pair plot. So, sir, ano yung pair plot? Scatter plot. Sir, anong makikita mo, sir, sa scatter plot? Bakit kailangang i-plot mo na agad na scatter plot? Gusto nating makita kung separable yung classes according dun sa features. So, ano yung ibig sabihin lang? Kung titingnan nyo yung kulay green, which is Gen 2, kung titingnan nyo lang yung kulay green, based dun sa classification, very unique yung penguin na yan. Bakit? Malaki ba yung size niya? Very unique yung characteristic. Kasi kung titingnan nyo yung green, humihiwalay siya dun sa blue at saka sa orange. Okay? Kung titingnan mo siya, yan. Bihirang naliligaw yung variable niya dun sa iba. Pero yung blue at saka yung orange, at some point, nagsasama sila. Okay? So, anong conclusion ko dito based sa graph? Napaka well-defined ng characteristic ng Gen 2.
malaking penguin siya kung titingnan mo yung flipper length niya, mahaba yung flipper niya. So mas mahaba yung flipper ng penguin, mas mabigat. Okay? So yung Gen 2, base pa lang dun sa graph, pwede kong sabihin malalaking penguin to. Compare mo dun sa Adelie at saka dun sa Chinstrap. Anong klaseng penguin si Happy Feet? Kung may idea kayo. Emperor. Wala siya dito. Kasi Emperor penguin siya. Si Mumble. Si Mumble ang pangalan niya, di ba? Yung nagsasayaw na penguin. Emperor penguin sila. Wala sila dito. Okay? So yan. Very well defined nung Gen 2. Sir, okay na. Okay na yung data natin. Tapos na ba? Sige, nag-category plot pa ako dito eh. Sinilip ko pa yung size. Again, i-confirm lang natin kung titingnan mo yung Gen 2, in terms ng culmen length, at saka ng flipper length, yung male, actually dito mas malaki yung chain strap, pero kung titingnan ko yung graph, parang mas malaki pa rin yung Gen 2. Ang pinakamaliit na is yung Adelie. Maliit lang siya na penguin. Based dito sa data natin. Okay? So, ang question dito is ganito. Ito na yung sample na dataset natin. Meron akong Adelie, meron akong Torgensen, meron akong male, at saka female. Ang question dito is, kaya ba ng decision tree na categorical yung ibang data? Ito ang question ko. Meron tayong numerical values, meron tayong categorical values, island, at saka male. Ito yung question ko. Kaya ba sir ng decision tree na may data ka na categorical? The answer is no. So anong gagawin natin? Gagawin nating numbers. Pero, hindi ko pwedeng gawing number, halimbawa 0, 1, 2. Ano ibig sabihin? Halimbawa, yung island natin ay 3. Island 1, island 2, island 3. Bakit hindi ko pwedeng gawing ganito? 0, 1, and 2 kapag decision 3. Okay? Baka kasi gawin yung ganyan eh. Di ba kanina, malignant, benign? Ginawa nating 1 and 0. Sir, bakit kapag decision tree ka, hindi tayo pwedeng gumamit ng 0, 1, 2 sa isang column? Anong possible explanation? Splitting kasi ang nangyayari sa atin. Remember, splitting. Dapat very well defined yung split natin. Kapag sinabi mo kasing decision tree ko is 1, 0, 2, ang nangyayari kasi, ang iisipin niya, may specific ranking. Much better ang 2 kaysa sa 0? No. Hindi pwedeng ganyan sa decision tree. Dapat very well define yung splitting mo. Ang mangyayari kasi pag ginawa mong 0, 1, 2, pwede mong sabihin 2 is always better than 0. Maapektuhan na yung prediction mo. So anong way para maging numerical value to? Ito yung tinatawag na get dummies. So isa-isahin ko to Ito ay i-comment ka muna para makita nyo lang ha. So tatanggalin ko muna yung itong mga to. So sir, ano ibig sabihin ng get dummies? Yung get dummies is specifically designed for decision trees. So ganito yung mangyayari, tingnan nyo to gawin kong head 5 at least. So ayan. Torgensen, male at saka female. So, ganito yung ginagawa ng get dummies. So, kung titingnan nyo sa side, yung island bisco ko, yung island dream, at saka yung island Torgensen, tatlo yung island, kino-convert natin sa column. Bakit? Anong ibig sabihin lang yan? Yung unang penguin ko, matatagpuan ko sa island Torgensen. Tama ba? The rest is false. Kung iisipin natin, yung island bisco ko ay 0, yung island dream ko ay 0,
yung Island-Torgensen ko is 1. So, saan ko siya matatagpuan? Sa Island-Torgensen, may na-violate ba ako from 0 to 2? Equal footing tayo, walang lalamang. Nagigets ba ako? Walang lalamang. Hindi natin pwedeng gawing ito ay 0, ito ay 1, ito ay 2. Parang sinasabi mong lamang kasi yung 2 dun sa 0. Para equal footing tayo, yung get dummies, yung available mo na data, nangyayari is kino-convert mo siya sa column. Then nag-encode ka ng 001, 001. Kung ano yung 1, yun yung data mo. Okay? So balik ko lang ulit. Undo. Sir, walang ibang way. Talagang gagawin mo yan kapag decision tree, yes. So, sir, bakit may drop ako na species? Hindi ko naman i-encode yung species eh. Yun nga yung target natin eh. Tama ba? Sir, ano yung ibig sabihin nung natira dyan? Drop first true equals d-type int. So, ganito ang mangyayari dyan. Instead na true or false, gagawin ko lang siyang 1 and 0. Nagigets ba? Ikino-convert ko yung false sa data type ko ay integer. Sir, ano yung drop first true? Papakita ko sa inyo kung anong drop first true. Tatanggalin ko muna yung drop first true. So, ilang island meron tayo dito? Bisco, Island Dream, Island-Torgensen. Pag binalik ko yung drop first true, anong mangyayari? Mababawasan siya ng column. Ganito yung mangyayari. Island Dream at saka Island-Torgensen na lang. Nagigets ba? Kapag 0-0 yung Island Dream at saka Island-Torgensen, malamang makikita ko siya dun sa isa. Kabawasan siya ng column. Nagigets ba? Pag hindi ko na siya nakita sa Island Dream at saka sa Island-Torgensen, nandun siya sa kabilang island. So ulitin ko lang ulit ha, bakit importante yung drop first true. Ibabalik ko siya. 3 yung island, 1, 2, 3. Pag hindi ko na natagpuan dito, malamang matatagpuan ko na dito. Nagigets ba? So, babawasan natin yung column. Parang meron tayong else statement. So, ibabalik ulit yung drop first true. So, ganito yung mangyayari. Plus, tingnan nyo yung male at saka female natin. Kapag 1, malamang male. Kapag 0, female. Bakit kailangan isasamahan mo pa ng sex female? Eh, kaya namang ma-describe ng 1 less column. Nagigets ba? Mas maganda yung magiging splitting ng decision tree mo pag mas kakaunti yung column. Ulitin ko lang ulit ha. Kailangan matandaan nyo to hanggang hukay. Bago kayo mamatay. Ay, ganun nga yun. Ulitin ko lang ulit. Kapag walang drop first row, pansinin nyo, female at saka male. Parang hindi na productive kapag dalawa pa yung sex. Kapag wala na dun sa isa, yung isa na. Okay? Pero productive kapag may sex lagi. Reproductive. Ibig ko sabihin. Okay? So, ibabalik ko lang ulit. So, sana na-gets nyo yun. Yung get dummies, ulitin ko, yung possible value mo sa column, yung possible value mo sa row, kino-convert natin sa column. So, nagigets. Sir, pwedeng hindi ako dumaan ng ganyan pag nagde-decision tree. Mali yung magiging sagot mo. Lalong-lalo na. Sir, kung number lahat, okay lang kung number lahat. Kasi may categorical data tayo dito eh. Nagigets ba? At hindi ko kayo bibigyan sa exam ng puro numbers lang pag decision tree ang napili nyo. Iko-convert nyo siya sa get dummies. Okay? So, yan yung ibig sabihin ko. Okay? So, malinaw na. Numbers, numbers, numbers. Island Dream, hindi ko natagpuan yung penguin na 0. Natagpuan ko siya sa Island-Torgensen. Sa Island Bisco, yun yung nawala eh. Ibig sabihin, hindi ko siya natanda na sa Island Bisco. Pag pareha 0, nasa Island Bisco yung penguin. So, yun yung ibig sabihin. Kapag male siya, 1. Kapag 0, female. So, nagigets ba? So, malinaw. Tsaka pa lang tayo magte-training. Ito pa lang yung modeling. Inihanda pa lang natin yung data para sa decision tree. So, alam na alam niyo na itong modeling. Ayan. Ay, anong nangyari dyan? Ang sabi dito ay y is not defined. Wait lang, hindi ko na-define yung y.
Yung target natin ay species, syempre. Okay? Wala akong Y. So, yan. Then, ang gagamitin natin is decision tree classifier. sklearn.tree, decision tree classifier, random state 101. Sir, walang mga parameter diyan? Meron. Pero tuturuan ko kayo kung paano siya gugupitin, hanggang anong level lang. Diba, tinuruan ko kayo ng pruning. Pwede mong gupitin dito. Sasabihin mo gaano kalalim yung decision tree. So, kung titingnan nyo tong code na to, halos the same lang ng ginagawa natin sa linear regression up to now. Naiiba lang is yung decision tree. So, nandito na yung decision tree model mo. So, same din, magpipredict ka ulit. Ayan yung prediction natin. Sir, anong accuracy niyan? Ang accuracy natin is 97%. 97% pwede ako mag-predict ng species ng penguin. Mataas na yan. Hindi ko na i-improve. Pero sir, pwede pa bang i-improve? Sa random forest na lang natin i-improve. Confusion matrix. Yan, nakita niyo yung confusion matrix natin? 3x3 na. Bakit? Tatlo na kasi yung class natin. Tatlo na yung class natin eh. Ayan, no? Okay? Sa Adelie, may mali tayo ng isa. Sa Chinstrap, nag-predict tayo ng isang Chinstrap mali. Pero sa Gen 2, dahil based sa graph, well-defined ang Gen 2 eh. Malalaki silang penguin. Ansin yung 0. Sa Chinstrap, 21 times tayong tumama, dalawa yung mali. Sa Gen 2, SB19, 37 times tayong tumama. Dahil well-defined yung Gen 2, malayo yung prediction ng accuracy at saka Chinstrap na magkamali. Kung tatlo yung class mo, edi 3x3. Okay? Yan yung confusion matrix natin. So, 3x3 na siya. So, ano ba to? Pwede mong malaman alin sa mga attribute yung importante. Ito, additional lang to, ano? Tuturuan ko kayo nito sa elective tree na. Gaya kanina, out of 30 features, alin lang ba yung importante? Importante ba lahat yung 30? Dito sa decision tree, kung mapapansin nyo, based dun sa code, hindi importante yung body mass, kung saan island at Jorgensen na naganap, hindi rin importante yung sex na male. Wala siyang contribution sa prediction. Yun na ibig sabihin nito. So kung i-remodel mo yung decision tree, tatanggalin ko na yung body mass. Kasi wala na siyang kinalaman eh. Ang hinahanap natin dito, ito ay additional lang, ito ay decision tree model attributes. Hinahanap ko kung gaano ka-importante yung variable na yan dun sa prediction. So based dito sa feature importance, yung flipper length, 54% of the time, malalaman mo na kung anong species. Yung culmen length, 32% of the time, malalaman mo na. Yung island rim, 7%. Yung culmen length, 5%. Yung body mass, up to the sex of male, wala siyang kinalaman. So kung pagagandahin mo pa yung model mo, tatanggalin ko na yung body mass, tatanggalin ko yung island Jorgensen, ang ititira ko na lang is lahat ng babae. Kasi wala nang kinalaman, 0%. Nagigets ba? Okay? Pero paano mo makikita yung decision tree? Paano ka makaka-decide kung yung penguin na yan is Adelie, Chinstrap, at saka Gen 2? So, paano mo ipoproject yung tree? So, diretso ko na lang ano. Ito na yung decision tree. Pero ito ay text representation. So, paano magbasa ng text representation? So, ganito lang kadali. Kapag yung flipper length mo, halimbawa ay 210, is 210 less than or equal to 206.5. True or false? Nasaan ang false dito? Nasaan? Mahirap, di ba? Ito ay text representation. May mas magandang representation. Ang tawag dyan is yung graphical representation. So, hindi ko na i-discuss yung code. Sir, paano nagde-decide kung alin yung mauuna dito? Kasi pwede kasing balik-baliktarin mo. Mauna yung Gen 2 eh. Tingnan nyo to ha. Paano nagde-decide
kung yung class name is mauna yung Adelaide, Chinstrap at saka Gin2, babalik ka sa classification report kung alin yung nauuna. Adelaide, Chinstrap at saka Gin2. Okay? Gin2. So, yun yung magiging class names mo. Adelaide, Chinstrap, Gin2. Kasi kung baliktad yan, mali yung decision tree natin. Babalik ka sa classification report. Ito na yung decision tree. Kung paano ka magde-decide kung anong klaseng penguin siya. Ayan. Okay? So, halimbawa, magsasample ako kung ang flipper length ko ay 210, is 210 less than equal to 206? True or false? E di pupunta ako dito. Kung ang culmen length ko ay 15, kung ang culmen length ko ay 15, is 15 less than 17.6.5? True. Gen 2. Ganong kadaling mag-predict. Okay? Nagigets ba? Isang example pa. Ang culmen length ko, halimbawa, is 202 lang. Ang flipper length ko is 202. Is 202 less than or equivalent to 206? Ano siya? True. Kung ang culmen length ko, halimbawa, ay 41. Is 41 less than or equivalent to 42? True. Added. Ang daling i-program nito. Kasi gagawa lang ako ng text box. Ito ay if statement lang. Nagigets ba ako? Halimbawa, if flipper length is less than equivalent to 206.5, anong gagawin? May if ulit sa loob. Anong gagawin? May if ulit. Napakadaling i-program nito as application. Kasi since ito ay decision tree, ito ay nested if statement lang. Kaya minsan, nakikita nyo ang AI ay puro if statement lang. Pero paano mo makukuha yung if statement? By way of Gini impurity. Sir, nasan yung Gini impurity na sinasabi mo dyan? Dito, 105 pa rin yung species. Dito ay 45 yung isang species. Ito ay 83. Nakita mo yung probability na pwede ko pa siyang i-split? Ito yung Gini impurity na sinasabi natin. Pure na ba yung node? Hindi pa. Meron pa akong 0.63. Ito, dito 104 na lang. Dito ay 92 na lang. Dito ay 1. Hanggang sa maging 97 yung Adelaide, 0 na yung iba. Very pure na yung node. Kasi hindi ka na makakakita ng ibang species. Nagigets ba? Yan yung Gini impurity. Ulit. Isa pa. Pwede pa bang i-split? Yes. Pwede pa bang i-split? Yes. 1382. Ito 82 na lang yung Gen 2. Hindi ka na pwede mag-predict ng Adelaide at saka Chinstrap. Very pure yung probability ko na 0 na yung dalawang species. 82, 100% yung probability na siya ay Gen 2. Yan yung Gini impurity na tinatawag. Kapag ang node mo ay pure, yun na yung nagiging prediction. Yun yung in-explain ko kanina. Nagigets ba? Okay? Ano sir yung samples dito? Ibig sabihin, pag inad mo ito, meron ka pang 233 na hindi pure na samples. Okay? Basta titingnan nyo yung pinaka-terminal node. Kung meron kang ganitong sitwasyon, nakarating ka hanggang huli yung prediction mo, very pure na to. Kasi Adelaide na lang, ito ay Chinstrap, ito ay Gen 2 na lang. Remember, ang prediction ng decision tree, ang nagde-decide is yung terminal node. So for example, ito yung terminal node. Halimbawa, ito yung na-trace mo na decision tree. Ito yung terminal node. Doon tayo nagtatapos na prediction. Paano ipoprogram yan? Halimbawa, nagsolo ka sa thesis. If statement lang, gagraduate ka na. Pero saan mo nakuha yung if statement? Nakuha ko siya, sir, ma'am, ay sa machine learning ng decision tree. Pero ang dali ng program niya. Sir, alin ang mahirap i-program sa application? Support vector, logistic regression. Yung random forest, madali lang din eh. Kasi decision tree din naman siya. Ibang level nga lang. Siguro next time na yung random forest.
Okay? So, ito yung magiging basis ng decision tree mo. Sasagutin ka ba niya o hindi? Ilang beses kayo nagde-date? Anong regalo mo sa kanya nung week 1? Magkano yung nagastos mo sa kanya nung week 1? I-try yung i-data. Okay? Iba pa rin ang may alam, sa totoo lang. Okay, kung may data ka ng ganon, edi good for you kasi wala akong data ng ganon eh. Pero may data tayo ng penguin. Sir, pwede bang gamitin din natin dyan yung cancer? Yes, pwede din naman. 30 features, pero i-expect mo na napakalaki yung decision tree mo. Okay? So, tingnan pa natin. Sir, ano pang meron dyan? Siyempre, ipipredict ko nga yung dataset natin eh. So, ang prediction ko doon sa dataset natin, ito yung sample dataset, bagong sukat. Yung aking penguin number 1 ay Gene 2. Yung aking penguin number 2 is Chinstrap. Yung penguin number 3 ko is Adedict. Halimbawa, nakahuli ako ng penguin 3. Sinukat ko. Yan. So, based sa decision tree, ito yung magiging prediction. Okay? Medyo pinaganda lang natin yung yung arrangement yan, no? So ito ay Gene 2, Chinstrap, Adedict. Pinaganda lang natin. Okay? Yaan yung decision tree. Oh. Ito na yung lalabas sa chapter 4 mo kung nagsulo ka. Ito po ma'am yung decision tree. Oh. Diyan nakabase yung aking mobile app of penguin prediction something. Dala-dala mo sa Antarctica yung cellphone mo habang nagsusukat yung mga scientists na pe-predict na natin kung ano yung penguin na nahuli nila based sa historical data. Okay? So, yun yung gagawin natin. Hindi naman life or death yung penguin eh. Pero nagagamit nga to sa mga sakit. Ano ba, malaria na ba siya o simpleng dengue pa? Ano ba siya, COVID ba siya o simpleng bronchitis? So, pwede tayong gumamit ng mga ganitong dataset. Ang nagkataon lang, penguin yung meron tayong dataset. So, ito na yung decision tree mo. Diyan tayo magde-decide kung anong klaseng penguin in the future yung mahuhuli natin. So, sundan mo lang yung decision tree. Napaka-straightforward ng interpretation. Walang cheche-bureche. I-trace mo lang kung saan mang matatapos yung data mo. Yun yung classification. Okay? So, kung titingnan mo yung text base niya, ito ay 42.35. Tingnan mo doon sa text base. Ito, 42.35. Ito yung true. Ito yung false. Ulitin ko kung gusto nyo matutong magbasa, ito yung true, yung nauuna. Ito yung false side niya. Kaso mahirap basahin kapag text base. Ang hirap basahin kapag text base. Kasi ite-trace mo pa siya, isa-isa. Medyo malalim yung natin, yung decision tree. Mas maganda kung ganito na lang. Okay? Sir, ano nga ulit yung root node? So, ibig sabihin, siya yung halos nagde-decide ng prediction. Flipper length. Ito, ulitin ko ulit na lang. Flipper length yung nasa taas, kasi based sa iyong feature importance, 54% na de-decide mo na kung anong klaseng penguin. Ibig sabihin, based dun sa flipper alone, kaya nga siya yung naging root node eh. Mas marami siyang na-define na penguin based lang dun sa flipper length. Kaya siya nagiging root node. Sir, pag nasa second level ka, ay di next naman ay culment depth at saka culment length. Sa third level, isa ang island na tagpuan. May hierarchy. Ito yung bossing, ito yung subordinates niya, tapos may subordinates pa siya. Pero more or less, 54% of the time, kaya nang i-decide ng flipper length. Ay nasaan yung the rest? Nasaan yung 46% pa? Nandun sa ilalim pa. Kaya hindi ka pwedeng, kaya para sa akin, hindi mo pwedeng gupitin hanggang dito. Pero ikaw, kung nag-decide ka na flipper length lang, ay di true or false lang. Ang application mo, hindi isang text box lang, flipper length. Tapos ito yung prediction. Bawa, predict button, predict. Pero may error ka doon na 46%. So, hindi siya ganun kaganda. Okay? So, yun yung ibig sabihin. So, yan. 3 algorithm. So, sa susunod, medyo mahirap-hirap ng kaunti yung kasunod. Siya